Kabanata 741. Kaya, hiniling ko sa inyong lahat na pumunta ngayon. Nang marinig ito ni Cain at Nanggang ay agad na naunawaan nila ito. Nahulaan nila na si John ang kalaban nila. Titingnan pa lang ang flattering face ni Vic, halos masisiguro nilang mas mataas ang presyong ibinigay ni John kaysa sa kanila. Medyo nalungkot si Cain. Tanong niya, Mr. Sherman, mali ang ginagawa mo. Hindi ba namin iniiwan ang huling kumpirmasyon ng mga detalye habang kinumpirma namin ang pagbili 2 araw na ang nakakaraan? Ano man ang mangyari, kailangan mong ibenta ang iyong club sa amin, sa Shalom Technology. Paano mo mababago ang iyong isip ng last minute? Bago magsalita si Vic, pumajejek si John sa tapat. Napag-usapan nyo naman na ang purchase. Pero, usap-usapan lang iyon, di ba? Kailangan mong pag-usapan ito ng dahan-dahan. Paano niya ito maibibigay sa iyo kapag hiniling mo ito? At saka, pinirmahan ba ni Mr. Sherman ang kontrata sa iyo? Isinulat ba ito sa itim at puti? Wala naman, pero gusto mong bilhin ito ng pilit. Paano ito mangyayari? Ang kanyang mga salita ay pinabulaanan si Cain hanggang sa punto na siya ay hindi makapagsalita. Dick grinned as he said, "Sige, huwag na tayong magtalo ng non-stop pagdating natin dito. Anyway, what I mean is that both of you talk about it, and I'll see kung aling kumpanya ang mas sincere." Tinadya niyang bigyang diin ang mga salitang mas tapat. Maliwanag, gusto ni Vic ng pera at ang kumpanyang nagbayad ng mas malaki ang makakakuha ng club. Kung sino ang makapagbayad ng mas malaki, ang club ay ibebenta sa kanya. Tama talaga para sa isang negosyante na mag-isip ng ganoon. Kinuha ni Cain ang isang dokumento at sinabing, batay sa aming naunang intensyon, ang Shalom Technology ay handang magbayad ng $700 million para bilhin ang FC Kingston. Sa totoo lang, ito ay isang medyo mataas na bilang. Para sa isang hindi kilalang pangalawang Gradong Club na nasa bingit ng bangkarota, ang halaga ng negosyo nito ay talagang limitado, at ang halaga nito sa pamilihan ay mas mababa sa $500 million. Ang Shalom Technology ay handang magbayad ng $700 million at nagbigay sila ng sapat na katapatan. Ito rin ang dahilan kung bakit pumayag si Vic na ibenta ang club sa simula. Noong una ay naisip ni Cain na ang isang numerong tulad nito ay maaaring mabigla kay John. Gayunpaman, napangisi si John. $700 milyong. Gusto mo bang bumili ng ganoong kalaking football club na may kaunting pera? Nagbabayad ka ba sa isang pulubi? Ang Great Eastern Insurance ay handang magbayad ng $1 billion. Ang $1 bilyong ay 2 beses sa aktwal na halaga ng FC Kingston. Masasabing mayaman talaga ang insurance company. Kahit na ang Shalom Technology ang nangungunang kumpanya sa industriya, ang kahangahangang paraan nito ay hindi ganoon kahalaga kung ihahambing sa isang kumpanya ng seguro. Walang pakialam na sumando si John sa upuan habang nakakross ang mga panya. Nakatingin siya sa mga tao nang may mapanuksong tingin na para bang wala siyang pakialam sa kanila. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Cain. Bagamat pinahintulutan siya ng Shalom Technology ng buong karapatan, wala siyang karapatang dagdagan ang halaga ng pera. Tila, siya ay isang kasangkapan lang upang patakbuhin ang ilang mga gawain at pag-usapan ang mga detalye. Ang pera ay nakumpirma sa simula. Sa oras na ito, gustuhin man ni Cain na taasan ang presyo, wala rin siyang magagawa. Kinagat ni Connor ang kanyang mga ngipin at bamulong, Cain, tumawag kay Mr. Hudson ng Shalom Technology tungkol sa pagtaas ng presyo. Napaka-awkward ni Cain. Ang presyo ay nakumpirma ngunit ang presyo ay tumaas sa huling minuto. Kakaiba kung papayag si Ryan dito. Nahihiya rin siyang tumawag. Umikab si John, "Hello, ano ang pinagkakaguluhan mo? Wala ka bang pera? Kung hindi, kunin ka agad ang iyong mga gamit at umalis dito. Huwag mo akong hadlangan na sumulong. Marami akong ginagawa." Tinitigan ni Cain at Nanggang si John sa puot at galit. Kung nabigo ang pagbili, hindi lang sila nanghihinayang kay Ryan, mawawalan din sila ng trabaho. Nakaramdam talaga sila ng kalungkutan. Ngunit ano ang magagawa nila? Silang tatlo ay walang halaga kumpara sa Great Eastern Insurance na mas mayaman at mas makapangyarihan. Bagamat wala silang anumang solusyon at handa na silang sumuko, si Thomas, na tahimik na nakaupo sa sulok, ay nagsabi, "Magbabayad ako ng $1,500 million. Gusto ko ang FC Kingston." Kabanata 742. Biglang tumahimik ang opisina. Tila huminto ang oras sa sandaling iyon at wala nang narinig na ingay.
Napatingin ang lahat kay Thomas na mukhang hindi kapansin-pansin sa sulok. Ang kanilang mga mata ay parang nabigla, nagdududa, nasa sabik. Ibinaba ni John ang kanyang mga paa at nakasimangot siya habang nagtatanong, ano ang sinabi mo? Pakisabi ngayon ulit. Hindi ko narinig ang mga sinabi mo ngayon lang. $1.5 billion. Gusto ko ng FC Kingston, walang pakialam na ulit ni Thomas. Sa pagkakataong ito, malinaw na narinig na ng lahat. Sa $1.5 bilyong ay isang mataas na presyo, at ito ay $500 milyong na higit sa 1 bilyon ni John. Imposible na kayang bayaran ito ng mga normal na tao. Pero, malakas na sinabi ito ni Thomas. Sa pagkakataong ito, wala nang maaaring maging mahinahon. Umisi si Vic ang amo ng club na nakaupo sa dulo ng mesa. Handa siyang makita ang ganitong sitwasyon. Sir, seryoso po ba kayo? Tumango si Thomas. $1.5 billion. Yan ang sinabi ko. Sige. Sa sobrang tuwa ni Vic, nanginginig ang kanyang katawan. Sa katunayan, mabuti na kung ang kanyang club ay may benta sa $500 million. Ngunit ngayon, maaari siyang kumita ng $1 billion ng sabay-sabay, at ito ay hindi kapanipaniwala at kahanga-hanga. Ngunit, hindi natuwa si Cain at hanggang. Lumapit si Cain sa tenga ni Thomas at bamulong, Dr. Mayo, huwag basta-basta taasan ang presyo. Bagamat pinahintulutan kami ng Shalom Technology na pumunta para sa mga negotiation, hindi nila kami binigyan ng karapatang taasan ang presyo. Kung hindi sumasang-ayon si Ginoong Hudson, walang silbi ang lahat ng tinatalakay natin dito. Kakagatin pa tayo ng club. Magiging seryosong bagay ito. Sa sinabi niyang iyon ay maririnig ito ng lahat ng tao sa opisina. Nakangiti si John na nakaupo sa tapat. Hoy, kumilos ka muna bago ka humingi ng permiso. Wala kang karapatang taasan ng presyo, tama ba? Gayunpaman, tinataasan mo pa rin ang presyo na parang kaya mo. Ginoong Sherman, hindi ka makikipag-negotiate sa mga kulang-kulang na ito na walang karapatang magtaas ng presyo, di ba? Kung niloloko ka nila, malaking kawalan ang mararanasan mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, pagkatapos ng araw na ito, hindi interesado ang Great Eastern Insurance na bilhin ang iyong club. Nagdilim din ang ekspresyon ni Vic. Tinaman niya ng tingin si Cain. Seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? Sabi mo $1.5 billion. May kakayanan ka bang kumpirmahin ang presyo na yan? Ako. Actually. Nag-alinlangang sumagot si Cain. Kung sinabi niyang wala siyang karapatang kumpirmahin ang presyo, hindi magiging matagumpay ang pagkuha ngayon. Kung sinabi niyang oo, pero hindi sumang-ayon si Ryan, lalo siyang magugulo. Nasa dilema siya. Sa sandaling iyon, mahinang ngumiti si Thomas habang sinabi niya, Cain, huwag kang masyadong kabahan. Maaari mong tawagan si Ryan at sabihin na ang presyo ng pagkuha ay tataas sa $1.5 billion. Kailangan mo lang ipaalam sa kanya yan, di ba? Kailangan lang ipaalam sa kanya. Nagbibiro ba si Thomas? Ang presyo ay tumaas mula $700 million hanggang $1.5 billion. Ang halaga ng pagkuha ay higit sa doble. Paano magiging handang sumang-ayon ang sino mang boss? Gustuhin man niyang sumang-ayon, kailangan pa rin niyang isaalang-alang ito ng napakatagal at maaari siyang payuhan ng mahabang panahon. Kung tatawag siya, tiyak na mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit napilitan siya sa puntong ito at kailangan niyang tumawag ngayon. Walang magawang kinuha ni Cain ang telepono at tinawagan ang numero ng telepono ng opisina ni Ryan sa Shalom Technology. Pagkaraang tumunog ang telepono saglit, sinagot ni Ryan ang tawag. Hello? Mr. Hudson? Ako ito, Cain Dinklage. Nawalan siya ng kumpiyansa nang magsalita siya. Umadjejek si John habang nakatitig kay Cain. Mukhang di kaya ni Cain nabawasan ang presyo at siya ay mabibigo. Sa kabilang banda, casual na nagtanong si Ryan, mayroon bang espesyal na pangyayari? Mr. Hudson, isang maliit na aksidente ang nangyayari ngayon. Nais nilang dagdagan ang halaga ng pagkuha. O, magkano ang gusto nilang dagdagan? Gusto nila ng $1.5 billion. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Cain habang naghihintay na mapagalitan siya ni Ryan. Kahit sino ay gagawin din ito. Naghihintay din si John. Pero, sa kabilang dulo ng tawag, tamad na sumagot si Ryan, okay, I got it. Nakuha niya na. Niyon lang ba? Hindi man lang sila pinagalitan ni Ryan. Hindi man lang niya pinaghihinalaan ang mga ito.
Buo ang tiwala niya kay Cain at Sagang. Naluluha si Cain at muli niyang kinumpirma. Ginoong Hudson, ibig sabihin sumasang-ayon ka dito. Oo. Salamat. Laking gulat ni Cain. Pinaba niya ang tawag at pakiramdam niya ay lumilipad siya sa langit. Masayang masaya rin ang naramdaman ni na Abel at Connor. Sa sobrang tuwa nilang tatlo ay halos magkayakapan na sila. Si John ay lubos na natulala. Kabanata 743. General Manager ba siya? Hindi ba siya nagtanong ng higit pa tungkol sa pagtaas ng halaga ng increment mula $700 million hanggang $1,500 million? Mayaman ba siya o tanga? Nagpakawala ng mahabang hininga si Cain at ngumiti habang sinasabi, Mr. Sherman, narinig mo rin ang sinabi ni Mr. Hudson. Walang problema sa pagbili ng iyong club sa halagang $1,500 million. Pakiusap, huwag na ulit magbago ang isip mo sa pagkakataong ito. Napangisi si Vic. Tiyak na hindi magbabago ang isip niya maliban kung makapag-alok si John ng mas mataas na presyo. Kaya, hiniling niya kay John na subukan, Mr. Hawkins, ano sa palagay mo? Gusto mo bang mag-alok ng mas mataas na presyo? Naging madilim ang ekspresyon ni John. Sa totoo lang, ang $1 billion ay higit pa sa kanyang budget. Ngayon ang presyo ay itinaas sa $1,500 million, kaya imposible para sa kanya na kumuha ng mas maraming pera para bilhin ito. Ang club ay hindi katumbas ng halaga. Hindi nagsasalita si John. Mukha siyang nag-aatubili na bitawan ng club, ngunit hindi niya mapigilan. Si Vic ay tuso, kaya alam niya kung ano ang nangyayari nang makita niya ang mukha ni John. Sa makatuwid, agad niyang tinatrato si John nang walang pakialam, pero napakagalang niya kay Cain at Sagang. Negosyante lang si Vic, kaya pala kaibigan siya sa mga taong kayang mag-alok ng mas maraming pera at hindi siya magpapakita ng magandang ekspresyon sa mga taong nag-aalok ng mas kakaunti. Ngumisi siya habang sinabi kay Cain, Buddy, let's quickly sign the contract. Mula ngayon, ang FC Kingston ay kabilang sa Shalom Technology. Pinabati din kita sa pagiging pangunahing coach ng koponan ng football. Congratulations! Napakaharmonya ng kapaligiran. Hindi nagtagal, isinumite ng staff ang kontrata. Patuloy na sabi ni Vic, Mr. Dinklage, pirmahan mo na lang muna ang kontrata. Pagkatapos, magpapadala ang Sports Bureau ng isang tao upang siyasatin ang mga kwalifikasyon ng iyong pagbili. Sa totoo lang, ito ay isang formal na pamamaraan lamang. Pagkatapos mong maipasa ang inspection, magiging iyo ang FC Kingston. Tuwang-tuwa si Cain. Kumuha siya ng panulat at nagsimulang pumirma sa kontrata. Walang mukhang mali, ngunit si John na nakaupo sa tapat nila ay nagsimulang humajejek. Muli siyang nag-cross legs at nagsindi ng sigarilyo. Naninigarilyo siya habang sinasabing, pirmahan mo na lang. Walang kwenta kahit pumirma ka pa. Imposibleng bilhin mo ang FC Kingston. Tumigil si Cain sa paggamit ng kanyang panulat at tinitigan si John. Nagseselos ka ba? Pagkatapos naming pirmahan ang kontrata at ipasa namin ang inspection mamaya, ang FC Kingston ay magiging sa Shalom Technology. Wala itong kinalaman sa iyo. Sa totoo lang, pwede ka nang umalis. Bakit dito ka pa nagstay? Pumuga ng usok si John. Siyempre mananatili ako dito para pumirma ng kontrata mamaya. Ikaw, humisi si Cain at sinabing, Mister, nagpasya si Sherman na ibenta ang club sa Shalom Technology. Gusto mo pa bang bilhin ito? Posible ba? Posible dahil hindi ka kwalipikadong bilhin ito. May sasabihin ka ba? Ayoko, pero sasabihin ng mga tao ng Sports Bureau. Matagal nang nagtrabaho si Cain sa industriya, kaya marami siyang alam na inside stories. Nang marinig niya ang sinabi ni John, agad niyang napansin na may mali. Tinitigan niya si Cain, at malamig niyang sinabi, may problema ba ang inspector? Pumuga ng usok si John. Hoy, you dare to say there's something wrong with the people of the Sports Bureau. Paninirang puri yan. Habang nagsasalita siya ay parang may mali dito. Nanginginig ang kamay ni Cain sa pagpirma ng kontrata. Alam niyang may mali dito. So, kung may problema, walang kwenta kahit pumirma pa siya ng mga kontrata ngayon. Kailangang gastusin ang pera sa mga tamang bagay. Paano mo ito magagamit para makabili ng club? Napakahirap para sa iyo kung hindi mo ito magagastos ng tumpak, walang pakialam na sabi ni John. Napakalinaw ng kanyang mga salita, kaya tulala sila dahil hindi pa rin nila ito naiintindihan. Sa mga oras na ito, hindi na kayang manatiling kalmado si Vic.
Tinuro niya si John at pinagalitan, ano ba yung pinaglalaroan mo? Sabi ni John, Gap, bakit napaka-impulsive mo, Mr. Sherman? Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Kung ang Shalom Technology ay hindi kwalipikadong bilhin ito, ang tanging kumpanya na natitira na kayang bayaran ng pera ay ang Great Eastern Insurance. Kung nasaktan mo ako, hindi magiging maganda kung masisira ka ng club mo. Habang siya nagsasalita, humajijek ulit siya. Medyo madilim ang ekspresyon ni Vic. Kung nangyari iyon, malamang na ibebenta niya ang club sa Great Eastern Insurance sa halagang $1 billion. Bagamat hindi mababa ang presyo, nagalok ang Shalom Technology ng mas mataas na presyo. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Muling tumahimik ang kapaligiran sa opisina, at iba't ibang bagay ang iniisip ng lahat. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Thomas kay Cain, bakit ka humihinto? Mabilis na pumirma sa kontrata. Ang mga tao ng Sports Bureau ay darating para sa inspection mamaya. Hindi mo naman hahayaang hintayin kanila, di ba? Napaka-awkward ng itsura ni Cain. Malinaw na hindi nila maipasa ang inspection, kaya bakit nila ito papirmahan? Tumingin pa si John kay Thomas na parang tulala. Hoy, tulala ka ba? Bakit hindi mo naisip ang mga bagay-bagay? Wala kang mga kwalifikasyon para bilhin ito. Kahit pirmahan mo ito, wala itong kabuluhan. Bakit kailangan mo pa ring gawin iyon? Kung may qualifications tayo para bilhin ito o hindi, depende sa mga tao ng Sports Bureau, hindi sa iyo, walang pakialam na sagot ni Thomas. Lumingon siya at tumingin kay Cain. Pirmahan mo na. Napabuntong hininga si Cain. Dahil malayo na ang narating nila, sayang naman kung hindi niya ito pipirmahan. Ang tanging inaasahan niya ay ang taong ipinadala ng Sports Bureau ay magiging patas. Ngunit, posible ba? Pumirma siya sa kontrata habang umiling at bumantong hininga. Ginulo niya ang bagay at nakaramdam siya ng kilabot. Nang matapos siyang pumirma sa kontrata, pumasok ang inspector na ipinadala ng Sports Bureau. Nang tumingin si John ay agad niyang itinapon ang kanyang sigarilyo at tumayo. Hey, nandito ka na. Maupo ka muna. Kinawayan ng inspector ang kanyang kamay. Ayos lang. Diretso siyang umupo sa tabi ni John. Malalaman ng lahat na maaaring may nangyayari kapag nakita nila ang inspector na masayang nakikipag-chat kay John. Nagtanong pa ang inspector, Mr. Hawkins, kunin mo ang iyong mga dokumento. Kailangan ko silang suriin. Ngunit, umiling si John. I'm sorry, Mr. Sherman is not selling the club to me. Pinili niyang ibenta ito sa Shalom Technology. Kaya, pakisuri ang kanilang mga dokumento. Oh, tumingin ang inspector kay Cain at ang kanyang tingin kay Cain ay tapos na siya sa kadahilang puno ng puot. Alam na sa mga titig na ito. Kabanata 744. Ang mga mata ng inspector ay puno ng lamig. Matapos siyang titigan ni Cain, naramdaman ni Cain ang malamig na panginginig sa kanyang gulugad na parang pumasok siya sa isang cold storage. Nandito na ang mga dokumento. Iniabot ni Cain ang kanyang kamay para iabot ang mga dokumento, ngunit hindi siya inabala ng inspector. Parang ayaw niyang tingnan ang mga dokumento. Nang gustong kunin ng inspector ang mga dokumento, marahang inilagay ni Thomas ang kanyang kamay sa mga dokumento. Nagalit ang inspector. Paano kaya kung may gumawa ng eksena sa kanya? Pero nang lumingon siya at tumingin sa nag-extend ng braso niya ay tuluyan na siyang natigilan. Ang punong opisyal na namamahala sa Southland District. Kilala ng inspector si Thomas. Nakita na niya si Thomas sa hindi mabilang na mga kaganapan, pero palaging nakaupo si Thomas sa sulok kaya hindi niya naobserbahan agad si Thomas. Paano niya inaasahan na ang punong opisyal na namamahala sa distrito ng Southland ay dadalo sa okasyong tulad nito? Hindi man lang niya inaasahan na uupo si Thomas sa sulok. Namutla ang kutis ng inspector at palihim siyang bamulong. Nalantad ba ang bagay sa likod nito? Napangiti ng mahina si Thomas habang sinabi, ito ang impormasyon na inilagay ng Shalom Technology sa pagsisikap na ayusin ang mga bagay. Kailangan mong maingat na basahin ito at kailangan mong magbigay ng patas na sagot tungkol sa kung kami ay kwalipikadong bumili ng club. Inilibot ni John ang mga mata kay Thomas. Sa pananaw ni John, lahat ng ginawa ni Thomas ay walang silbi. Nagawa na niya ang lahat at nagplano rin siya kung ano ang gagawin ng inspector. Bakit ang dami pa ring sinasabi ni Thomas? Magiging kapaki-pakinabang ba ito? Magkakaroon siya ng sariling paghuhusga. You don't need to keep talking nonsense, nakangusong sabi ni John.
Nanginginig sa takot ang inspector. Paano magkakaroon ng isang tao na maglakas loob na makipag-usap sa punong opisyal na namamahala ng ganito? Nahulaan niya na maaaring hindi nakilala ni John ang katayuan ni Thomas. Kung hindi, sa katayuan ni John, paano maglakas loob si John na magsalita kay Thomas ng ganoon? Maingat na kinuha ng inspector ang mga dokumento at sinimulang suriin ang mga ito. Sa oras na ito, may nararamdaman si Cain. Pakiramdam niya ay nawala ang lamig sa mga mata ng inspector at ang kanyang marangal na kahangahangang paraan na nang-aapi sa mahinang partido ay nawala rin. Pero, tila kinabahan ang inspector. Ilusyon niya ba iyon? Pero, bakit parang totoo ang pakiramdam niya? Napabuntong hininga ang lahat sa opisina at nanatiling nakatutok habang naghihintay ng tugon ng inspector. Bagamat alam nila kung ano ang resulta, gusto pa rin nilang personal na marinig ang sagot. Marahil ito ang ibig sabihin ng mga tao nang hindi ka sumuko hanggang sa mawala ang iyong pag-asa. Pagkatapos ng maingat na inspection, mahinang ngumiti ang inspector habang tumango. Ibinalik niya ang mga dokumento kay Cain gamit ang dalawang kamay. Medyo ikinagulat ito ni Cain. Bakit biglang naging magalang ang inspector? Hindi ba siya kumilos sa isang mapang-akit na paraan at hindi siya pinansin ngayon? Sinabi ng inspector, nakita ko na ang mga dokumento at sinuri ko rin ang kontrata ng magkabilang panig. Inanunsyo ko ngayon na ang Shalom Technology ay may kwalipikasyon na bilhin ang club at ang pagkuha ay epektibo kaagad. Bang! Unang ginamit ni John ang kanyang kamay upang suportahan ang kanyang baba. Matapos niyang marinig ang sagot na ito, hindi niya masuportahan ang kanyang baba at ang kanyang baba ay bumagsak sa mesa na may malinaw na malakas na kalambog. Napasigaw siya sa sakit. Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang bagay nangyari. Pinakamahalaga, ang kwalipikasyon ng Shalom Technology ay epektibo at legal. Ito ay ganap na naiiba mula sa unang plano. Tinitigan ni John ang inspector. Hoy, paano mo ginawa ang iyong inspection? Alam mo ba kung paano gawin ito? Malamig na tinitigan ng inspector si John. Bakit? Hindi ka ba masaya sa ginawa ko? Gusto mo bang mag-inspection? Agad niyang sinagot si John. Kabanata 745. Medyo madilim ang ekspresyon ni John. Kanina lang naging magalang ang inspector sa kanya, pero bakit bigla siyang naging mabangis? Paano mo ako nakakausap ng ganito? Alam mo ba na labag ito sa tuntunin? Humisi ang inspector. Kumpleto ang mga dokumento nila at legal ang procedure. Kung mayroong anumang bagay tungkol sa aking paghatol na labag sa batas, maaari mo itong ituro. Ikaw. Sa sobrang galit ni John ay hindi na siya nakaimik. Hindi niya inaasahan na mahihirapan siya sa usaping ito. Na hanggang nahulugan ba ito na ginugol niya ang kanyang pera para sa wala? Sa totoo lang, hindi niya malalaman na si Thomas na nakaupo sa tapat niya ay napakaranggal. Sa harap ni Thomas, ang inspector ay hindi nang ahas na maglaro ng anumang mga trick. How dare he go against the chief officer in charge? Ayaw na ba niyang mabuhay? Kapag may nagalit sa resultang ito, may matutuwa. Si Cain at ang magkapatid na Millard ay nabalisa na sila ay tumalon. Salamat. Salamat sa pagiging patas mo. Pinunasan din ni Vic ang kanyang malamig na pawis. Sa totoo lang, naramdaman niyang hindi rin magiging matagumpay ang pagkuha na ito, ngunit hindi rin niya inaasahan na mababaligtad ang sitwasyon. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit biglang magbabago ang ugali ng inspector, sapat na kung magiging maganda ang resulta. Nakangiting sabi ni Vic, marami pa namang mabubuting tao sa mundo. Napaka-perpekto ng pagbili sa pagkakataong ito. Napaka-harmonya ng atmosphere sa opisina. Napangiti ang lahat habang si John lang ang nagngangalit sa galit. Inampis niya ang mesa at tumayo. O sige, nagtutulungan kayong ay bully ako ha. Sige, magaling kayo. Hindi ko binibili ang hanggal na club na ito. Hindi gusto ng Great Esteem Insurance ang ganitong basura. Let me tell you, hindi ko bibitawan ang bagay na ito. Hintayin mo na lang. Ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa akin. Nagmura si John habang papalabas ng opisina. Laging sinasabi ng mga tao na mas mabuting masaktan ang isang maginoo kaysa magalit ang masamang tao. Tinaktan ni Thomas at ng kanyang mga miyembro ang isang maliit, mababang tao na tulad nito ngayon, kaya tiyak na magkakaroon ng mga hadlang sa pag-unlad ng club. Ngunit, walang sino man ang maaaring hulaan ng eksakto kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Dapat nilang pag-usapan ito sa hinaharap at ayos lang hanggat maaari silang maging masaya ngayon.
Tumayo din ang inspector. Sige, tapos na ang trabaho ko. You can continue chatting, aalis muna ako. Habang umalis ang inspector, palihim niyang sinulyapan si Thomas at nakaramdam siya ng kaunting takot. Sa kabutihang palad, siya ay sapat na matalino. Kung naging mabagal lang siya, malamang ay pinahirapan siya ni Thomas. Anong klaseng biro iyon? Pakiramdam niya ay wala siyang magawa nang makipagkita siya sa punong opisyal na namamahala sa Southland District sa isang hanggal na lugar. Pagkatapos, dinala ni Vic si Thomas at hanggang sa paligid ng club at inayos niya ang mga tauhan na ayusin ang iba pang mga bagay. Ang handover ay karaniwang maaaring makumplito sa 3 araw. Mula ngayon, ang FC Kingston ay magiging isa sa mga pag-aari sa ilalim ng pangalan ng Shalom Technology. Sa wakas ay hindi na kinailangan pang gumala ni Abel at Connor. Mapapaunlad nila ang kanilang mga karera sa club na ito ng madali. Mula nang mangyari ang pagkabali ng mga binti, nakahanap din ng matatag na trabaho si Cain. Sa wakas ay maaari na niyang i-coach ang football team at hanapin ang karangalan na nawala sa kanya. Sa daan pabalik, puno ng tawanan ang sasakyan. Si Connor ay kumakanta ng wala sa tono upang ipahayag ang kagalakan sa kanyang puso. Isang bagong club ng football ang isinilang, ngunit ito rin ang simula ng kanilang kasawian. Kabanata 746. Sa isang madilim na bahay, 2 lalaki ang awkward na nakaupo sa tapat ng isa't isa, magkaharap. Sila Warren at Caleb. Si Caleb ay nagdisenyo ng paraan upang makatakas dati, ngunit hindi niya nagawang tumakas. Nakagawa na siya ng lahat ng uri ng pamamaraan, ngunit hindi pa rin siya makaalis sa Southland District. Tinagtagal, napagtanto ng isang taong may katalinuhan na siya ay nakakulong na parang daga. Kinailangan niyang walang magawang bumalik kay Warren. Malamig na tinitigan siya ni Warren at nagpout siya ng mayabang. Rascal, how dare you na bumalik dito? Pinatay mo ang aking kasambahay at hindi mo sinabi sa akin ng maaga bago ka tumakas at pumunta sa akin. Run! Umalis ka at tumakas. Bakit? Natakot ka ba noong hindi ka makatakas, kaya bumalik ka sa akin ngayon? Bumaba ang tingin ni Caleb, at awkward niyang sinabi, Mr. Parkinson, pinilit kong gawin ito para mabuhay. Tsaka nasa iisang bangka tayo ngayon. 3 araw na lang ang natitira sa deadline na itinakda ni Thomas. Kapag natapos na ang deadline, pareho na tayong matatapos. Hindi tayo maaaring magkaroon ng internal conflict ngayon. Kailangan nating magtulungan para harapin si Thomas. Deal with Thomas, umadjeject si Warren. Maaari mong subukang harapin siya at makita. Makapangyarihan ng jerk na iyon at may malupit siyang pamamaraan. Pareho tayong magkasama ay hindi sapat para talunin siya. Kung hindi mo pinatay si Ben nang walang kaalam-alam, hahantong ba ako sa ganito ngayon? Napabuntong hininga si Caleb. Huli na para magsabi ng kahit ano ngayon. Oo, huli na. Hindi nila kayang panatilihin ang kanilang buhay. Kailangan nilang pag-isipan kung paano haharapin ang mga bagay pagkatapos nilang mamatay sa loob ng 3 araw. Habang nagmumuni-muni si Warren, lalo siyang hindi kumbinsido. Itong si Jerk, pwede niya akong patayin sa isang sentence lang pero gusto niya akong pahirapan. Hindi ako makatulog nitong ilang araw. Pagpikit ko, nakita ko ang mukha ni Thomas. Ang kamatayan ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay araw-araw akong naghihintay sa kamatayan na yan. Nakakabaliw ang mga taong desperado. Kung patuloy niyang gawin ito sa akin, kahit mamatay ako, kakalagkarin ko siya kasama ko. Habang nagsasalita si Warren, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Oo, hindi ako pwedeng mamatay ng walang kabuluhan. Kahit na kailangan kong mamatay, may kakalagkarin din akong kasama. Tinanong niya, Caleb, na imbestigahan mo na ba ang background ng pamilya ni Thomas? Saan nagtatrabaho ngayon ang maganda niyang asawa? Itinaway ni Caleb ang kanyang mga kamay. Hindi ko pa sinisimulan ang pagsisiyasat at na-disable ako ni Thomas, okay. Basura, bulyo ni Warren, at bigla niyang sinabi, kung hindi natin mapahamak ang pamilya ni Thomas, sasaktan natin si Maple Effie. Kung hindi dahil sa babaeng ito, hindi ako haantong sa ganito. Maaari akong mamatay, ngunit si Maple ay kailangang mamatay kasama ko. Tumango si Caleb. Tama iyan. Kahit mamatay ako, gusto ko ring kaladkarin si Maple. Ngunit Mr. Parkinson, kami ay binabantayan ng mga tao ni Thomas sa loob ng 24 na oras. Paglabas namin, babantayan pa rin kami. Paano natin siya masasaktan? Humisi si Warren.
Maraming taon na ako sa industriya. Kailangan ko bang gawin ang lahat ng mag-isa? Hintayin mo na lang panoorin ang magandang palabas. Nilabas niya ang phone niya at tumawag. Pagkatapos niyang maghintay ng matagal, sinagot ang tawag. Nagsalita si Warren, "West, kumusta ang appetite mo kamakailan?" Isang mahinang tunog ang nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. "Ang aking appetite ay mabuti, ngunit walang magandang stock. Muntik na akong magutom. Hoy, nandito ako para sabihin sa iyo ang tungkol sa magandang stock na yon." Oh, si Maple Effie ang pinakamataas na kalidad ng babae. Pagkatapos nilang mag-usap, inilantad ni Warren ang impormasyon ni Maple kay West. The moment he hung up, Warren flashed a wicked smile. "Haha, tingnan ko kung paano mabubuhay pa si Maple sa pagkakataong ito." Curious na tanong ni Caleb, "Mr. Parkinson, sino itong West?" Siya ay isang kriminal na ang utak ay puno ng magagandang babae. Nagagawa niyang gumawa ng anumang krimen para makipagsaya sa magagandang babae. Mukhang napakarilag ni Maple. Naniniwala akong mapapasyahan niya siya. Itong uri ng baliw na tao ay kumilos ng baliw. Wala siyang pakialam kung anong paraan ang kakailanganin niya para lang makamit ang kanyang layunin. Mas nakakatakot siya kaysa sa mga profesional na kriminal sa ilang aspeto. Tumawa din si Caleb. Kaya, mamamatay si Maple sa kasong ito. Humisi si Warren. Hindi lang mamamatay, wala na ring matitira sa kanya. Tumanggi ba siyang matulog sa kanya? Oo naman, hahayaan kong iba ang gumawa nito. Sa loob ng bahay, dalawang nakakadiri na lalaki ang humajajek. Isang sakuna ang paparating. Sa oras na ito, hindi na malaya ni Maple na papalapit na sa kanya ang panganib. Naiinip siyang manatili sa klinik, kaya nagkusa siyang lumabas kasama ang isang staff para bumili. Kumuha siya ng maraming shopping bag habang naglalakad siya pabalik sa klinik. Nagkwentuhan at nagtatawanan ang dalawa habang naglalakad sa tabing kalsada na puno ng mga dumadaan. Ito ay tila hindi mapanganib sa lahat. Sinong makakaalam na? Habang naglalakad sila, isang lalaki na may katamtamang haba ang buhok at nakasuot ng maikling vest ang lumakad mula sa tapat. Paglapit niya, tinuro niya si Maple at sumigaw, "Sige, lumabas ka nang hindi sinasabi sa akin na makipag-hangout lang sa lalaking ito. Kinuha mo ang pera ko para magsaya kasama ang lalaking ito. Hindi ka ba naaawa sa akin?" Napatulala si Maple at ang staff ng klinik. Tungkol saan ang dramang ito? "Bro, na-recognize mo ang maling tao, tama?" sabi ni Maple. "Maple Effie, huwag kang mag-act up dito." Dahil sa direktang sinabi niya ay napatulala si Maple. Taktong sumigaw ng pangalan niya ang lalaking ito. Sa kasong ito, dapat ay kilala niya ito. Pero kahit anong tingin niya sa kanya, wala siyang impresyon sa kanya. Sa oras na ito, kakaiba ang tingin ng mga dumadaan, at lahat sila ay nagtago sa malayo. Kabanata 747. Maraming tao, pero karamihan sa kanila ay nanunood lang ng palabas. Walang nangahas na sumulong para tumulong. Ang lalaking may katamtamang haba na buhok ay sumulong at hinawakan ang palso ni Maple. "Pumalik ka sa akin." Noon lang napagtanto ni Maple na nakatagpo siya ng isang scammer. Mabilis siyang sumigaw, "Bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin." "Okay, iniinis mo ako ngayon. Hindi mo ba nakikilala ang sarili mong asawa kapag kasama mo ang lalaking yan?" Maaaring hindi ito alam ng ibang tao, ngunit hindi ba ito malalaman ng staff? Umusad siya at tinulak ang lalaking may katamtamang haba ang buhok. "Naniniwala ka ba na tatawag ako ng pulis?" "Hoy, gusto mo ng away ha?" Mga kapatid, tinutulak niya ako. Sa isang iglap, 4 na maskuladong lalaki ang nagpakita at pinalibutan si Maple at ang mga tauhan. Ayaw nilang bigyan sila ng pagkakataong tumakas. Pinisil ng dalawang matipunong lalaki ang mga tauhan nang hindi siya binigyan ng pagkakataong tumawag ng pulis. Pagkatapos, hinawakan ng lalaking may katamtamang haba ang buhok at ang dalawa pang lalaki sa mga kamay at binti ni Maple. Pagkatapos noon, naglakad sila patungo sa isang van na nakaparada sa tabi ng kalsada. Si Maple ay nagpupumiglas at sumisigaw. "Bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Bitawan mo ako ngayon." Sumigaw siya ng malungkot na sa wakas ay hindi makayanan ng isang tao ang nakikita. Lumakad siya pasulong at galit na sumigaw, "Ano ang ginagawa mo ngayon?" Ang lalaking may katamtamang haba na buhok ay hindi nagalit sa oras na ito. Sa halip, umiyak siya. "Ladies and gentlemen, tingnan ninyo ito. Nagtatrabaho ako ng husto sa labas para sa pamilyang ito, ngunit ano ang nangyari?
May secret affair ang babaeng ito sa likod ko. Kung hindi lang nakita sila ng kasamahan ko at ipinaalam sa akin, buong buhay na itatago sa akin ito. Napakasakit ng buhay ko. Nagsalita siya na parang totoo, umiiyak sa pagitan ng kanyang mga salita. Tinabi rin ng lalaking katabi niya, napakatapat na tao ni West. Tinong makakaalam na ang masamang babaeng ito ay nang-aapi sa tapat na lalaking ito. Sa pagkakataong ito, nakasalubong namin siya on the spot pero ayaw niyang kilalanin ang kanyang asawa. Ladies and gentlemen, mangyaring pag-isipan ito. Sa tingin mo, paano natin dapat panghawakan ito? Ang ilang mga pangungusap na sinabi niya ay ginawa ang mga dumadaan na handang galit na lumapit para tulungan si Maple na huminto sa paglalakad. Lahat sila ay nakatitig kay Maple na may masamang tingin. Mahusay na babae. Lumabas pala ang walang hiyang babaeng ito para makipagrelasyon sa likod ng kanyang asawa. Halos tinulungan nila ang maling panig na gawin ang maling bagay. Young lad, mahirap ang buhay mo. Pilasan mo at iuwi mo na ang asawa mo. Hindi dapat kumalat ang mga pangit na gawain sa tahanan. Pinunasan ng lalaking may katamtamang haba ng buhok ang kanyang mga luha. Babalik ako at hihiwalayan ko siya ngayon. Habang nagsasalita siya, ibinaba niya ang kanyang kamay upang hayaan ang kanyang mga alipores na hilahin si Maple sa van, at ang iba pang dalawang alipin ay sinipa ang mga kawani ng klinika sa lupa. Pagkatapos, sunod-sunod na sumakay ang 5 sa mga sasakyan at umalis. Tanging ang kawani ng klinika na nakahiga sa lupa ang pinuna at ininsulto ng mga dumaraan. Pilit siyang bumangon. Habang nakatitig siya sa puting van na pinaharurot ng malayo ay tuluyan na siyang natulala. Nakaramdam siya ng pagkainis at galit at the same time. Ano ang iniisip ng mga dumaraan na ito? Hindi ba nila nakikita na ito ay isang kidnap sa publiko? Mabilis na bumangon ang tauhan ng klinika. Inabandonan niya ang mga gamot na binili nila kanina habang mabilis siyang bumalik sa Kindness Clinic para humingi ng tulong. Samantala sa puting van. Umalis ito sa pangunahing kalsada, pagkatapos ay dinaan ito sa isang zigzag na kalsada. Sa kotse, itinali ng ilang lalaki ang mga kamay at binti ni Maple gamit ang itim na tape at tinakpan pa nila ng tuwalya ang kanyang bibig upang hindi siya patuloy na sumigaw at sumigaw sa kalsada. Ang lalaking may katamtamang haba na buhok ay nagpunas ng luha sa gilid ng kanyang mga mata at humajijek habang sinasabi, "Bro, kumusta? Hindi na masama ang acting skills ko, di ba?" Isang lalaki ang nagpakita sa kanya ng thumb up. "Bro, ang galing ng acting mo. Pwede ka nang magpaiyak. Mas mahusay ka kaysa sa mga nangungunang celebrity na kumikita ng 10-10 milyon. Maaari ka nang manalo sa Oscar Film Festival." Tumawa ng malakas ang lalaking may katamtamang haba na buhok. Ang sarap niyang ma-flatter ng ganoon. Pumalik siya at tumingin kay Maple na mukhang agrabyado. He gave a leer as he said, "Not bad, itong babaeng ipinakilala ni Mr. Parkinson is good quality. Darn it, it's been almost a month since I slept with a beautiful woman." Uhaw na uhaw ako. Sa wakas makakapagsaya na rin ako ngayon. Ang ibang mga lalaki ay nagpakita rin ng isang leer. Nakasama nila ang lalaking may katamtamang haba ng buhok dahil lang sa kanilang karaniwang interest. "Boss, kailangan mo rin kaming subukan mamaya. Siyempre, pagkatapos kong magsaya kasama siya, maaari mong gugulin ang natitirang oras mo sa kanya." Ang isang grupo ng mga tao ay patuloy na nagsasalita ng maruruming bagay, at si Maple ay nakaramdam ng higit na kawalan ng pag-asa nang marinig niya ito. 5 lalaki. 5 marurumi at malaswa na lalaki. Natakot si Maple na baka kailanganin niyang mamuhay sa pinakamasakit. Hindi niya magawang magpakamatay kahit na gusto niya. Ang lalaking may katamtamang haba na buhok ay naglabas ng kanyang panyo at pinunasan ang mga luha ni Maple para sa kanya. Lumapit siya para kurutin ang pisngi nito bago ngumiti at sinabing, "Pretty girl, don't cry. Patretuhan kita ng mabuti. Hindi kami kikilos ng magaspang kung makikipagtulungan ka." "Ay oo, remember, ang pangalan ko ay West, magandang babae. Simula ngayon, ako na ang magiging lalaki mo. Naiintindihan mo ba?" Kabanata 748. Mabilis na pinaandar ang isang sedan sa malawak na aspaltong kalsada at maririnig ang masayang pag-awit sa sasakyan. Ang mga tao kasama na si Cain ay nalubog pa rin sa masayang kapaligiran ng matagumpay na pagpirma ng kontrata. Bigla naman siyang tinawag ni Aderi from Kindness Clinic. "Hello, Dr. Owen? Ano na? Cain, nasaan ka? Pumalik ka ngayon. May mangyayari kay Maple."
Makalipas ang 20 minuto, puminto ang sasakyan sa harap ng Kindness Clinic. Pagkabukas ni Cain ng pinto ng sasakyan ay dali-dali siyang pumasok sa klinik. Anong problema kay Maple? Tanong ni Cain. Naglakas loob din si Aderi na hindi maging pabaya kapag may nangyaring ganito. Hinayaan niya ang staff na magsalita tungkol sa lahat ng nangyari habang si Thomas at ang magkapatid na Millard ay nakatayo sa likuran at nakikinig. Matapos marinig ng lahat ang nangyari, mukhang nagulat sila. Paano nabubuhay ang gayong mga mapagmataas at matatapang na tao sa isang civilized na lipunan? Huminto sila at dinukot ang isang babae sa gitna ng kalsada at napakahusay nilang kumilos kaya napigilan nila ang lahat ng lalaki at babae na gustong lumapit para tumulong. Tiyak na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganoong bagay ang grupong ito ng mga tao. Masasabing napakahusay nila. Ang pinaka-nababalisa na tao ay walang alinlangan na si Cain. Alam niya kung ano ang mangyayari sa isang napakagandang babae kapag kinidnap siya ng mga lalaking ito na uhaw sa mga babae. Ito ay isang karera laban sa oras ngayon. Kung gumawa sila ng aksyon anumang minuto na huli, madudumihan si Maple. Saan ang lokasyon noong nangyari iyon? Malakas na tanong ni Cain. Ang lugar ay nasa hilaga sa kantong. Dalhin mo ako doon. Lumapit si Aderi at sinabing, Cain, kagagaling lang ng binti mo. Hindi ka maaaring mabalisa. Tumawag na kami ng pulis. Magtiwala ka lang sa pulis. No way, I can't stay still. Kailangan kong hanapin si Maple. Dalhin mo ako dyan ngayon din. Sa sinabi ni Cain ay halos tumulo ang kanyang mga luha. Mabilis na dinala ng staff si Cain sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Inutusan ni Thomas ang magkapatid na Millard, bilasan mo at pumunta ka na rin doon. Panoorin si Cain. Huwag mo siyang hayaang gumawa ng kalokohan. Okay, nakuha ko. Nagmamadaling pumunta ang magkapatid na Millard. Nang matitigan ni Aderi ang mga taong umalis, nag-aalala niyang hinawakan ang kanyang mga kamay. Bakit ito mangyayari? Diyos, protektahan mo po si Maple. Walang dapat mangyari kay Maple. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Pupunta ako at tutulong. Bago pa siya matapos magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Pagbalik ni Thomas sa sasakyan, tinawag niya agad si Samson. Samson, kunin mo lahat ng kamera malapit sa Kindness Clinic. Gawin ng Ministry of Transport na iyon ang surveillance system para sa investigasyon. Alamin ng Maple F sa pinakamaikling panahon. Mabilis. Ito ay isang karera laban sa oras. Alam din ni Thomas kung gaano kahalaga ang oras sa sandaling ito. Kalimutan ng 1 minuto, 5 o 10 segundo sa oras na ito ay maaaring magbago sa buhay ni Maple. Sa oras na ito, isang puting van ang minamaneho sa maliit na kalsada. Matapos ang mahabang biyahe, puminto ang sasakyan sa harap ng isang bodega. Ito ang lugar kung saan sila pansamantalang nagtatago. Ang isang pangkat ng mga kriminal na tulad nila ay magpapalit ng mga lokasyon upang magtago pagkatapos nilang gumawa ng krimen. Maraming tagwan ng mga taong tuso, kaya napakahirap silang hulihin. Pagka-park ng sasakyan ay bumaba na ang mga lalaki sa sasakyan at binuhat din si Maple palabas. Sa proseso, alam ni Maple kung anong sitwasyon ang gusto niyang harapin, kaya patuloy siyang lumalaban. Pero, paanong ang isang mahinang babaeng tulad nito ay kalaban ng 5 maskuladong lalaki? Habang lumalaban siya, mas pinaramdam niya sa mga kriminal na ito ang kagalakan. Kinuha ni West ang tuwalya sa bibig ni Maple. Nilinggan niya ito at sinabing, Pretty girl, nakarating na tayo. Sumama ka sa amin para i-enjoy ang gabi. Haha, si Maple ay labis na nagdurusa. Kabanata 749. Napasigaw siya at napasigaw sa sakit. Patuloy siyang sumisigaw ng tulong. Pero ito ay walang silbi. Sa liblib at rural na lugar na ito, walang bahay na makikita sa ilang milya, lalo pa ang sinumang tao na dumadaan. Isa itong malaking lupaing hindi sinasaka. Umalangaw-ngaw ang iyak ni Maple sa hindi sinasakang lupain, ngunit walang sumagot sa kanya. Ang mas malakas na pag-iyak niya, mas mag-trigger ito ng mga nerbiyos ng mga lalaking ito. Hindi na napigilan ng isang lalaki na hawakan ang makinis na hita ni Maple at nababaliw na siya. Tinapik ni West ang kamay niya. Hoy! Stick to the rule, mauuna muna ako. Nakuha ko, bro. Nawawalan lang ako ng control, okay. Bro, kailangan mong gawin ito ng mabilis. Pinandilatan siya ni West ng mata. Ba, pilasan mo, ayusin mo ang higan ko. Sige, aayusan kita ng higan.
Ang ibig sabihin ng paggawa ng kama ay ilagay ang kutsan sa sahig, ilagay ang kumot at hinihimas ito ng maayos. Ang mga lalaki ay direktang itinapon si Maple sa kumot. Ang kanyang mga paa at kamay ay nakatali, kaya hindi siya makatakas, at patuloy siyang umuurong. Ngunit, napakaliit ng bodega, kaya saan siya maaaring lumipat pabalik. Sa huli, lumiit si Maple sa sulok. Madumi ang kanyang damit at magulo ang kanyang damit. Umiling-iling siya at tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi. Pakiusap ko. Huwag please. Patawarin mo ako. Ginagarantiya ko na hindi ako tatawag ng pulis pagkatapos kong umalis. Wala akong sasabihin. Umalaklak si West. Pretty girl, huwag kang matakot. Magiging malumanay ako sa iyo. Habang nagsasalita siya, hinubad niya ang kanyang pantalon habang naglalakad papunta kay Maple. Nawala ng pag-asa si Maple habang nakatitig sa demonyong naglakad palapit sa kanya. Huwag kang lalapit. Please, huwag kang lalapit. Ano ang gusto mong gawin? Huwag. Titawan mo ako. Napasigaw si Maple kaya namamaos ang kanyang lalamunan. Gusto niyang tumakas mula sa West pero paano niya magagawa? Ang gusto niya ay hayaan kang magdusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong huli akong nakipagtalik sa isang napakagandang babae. Magandang babae, narito ako. Agad siyang sinunggaban ni West. Habang ang babaeng ito ay nawalan ng pag-asa, habang inaakala niyang masisira ang kanyang buhay, ang malakas na dagindong na tunog ng isang motor ang nagpawi sa kanyang kawalan ng pag-asa. Inihinto ng isang lalaki ang kanyang motor sa harap ng bodega. Dumating si Thomas. Ang malakas na ugong ng motor ay agad na nakakuha ng atensyon ni West at ng kanyang barkada sa bodega. Palagi silang nakikisali sa mga pulis, kaya maingat sila. Agad naman silang tumalikod at nagtinginan. Napabuntong hininga si West matapos niyang makitang isang tao lang ang dumating. Lumayo siya sa katawan ni Maple at dahan-dahang naglakad palapit kay Thomas. Darn it, naghanda na ako pero dumating ka lang at sinira ang oras ko. Pinakaayaw ko ang basurang katulad mo. Gusto mong maging bayani at iligtas ang babae. Papatayin kita ngayon. Kabanata 750. Yumuko si West at pumulot ng bakal bago siya dumiretso kay Thomas. Siya na naging napakalupit din ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Kumpiyansa siya na walang magiging kalaban niya sa one-on-one fight. Whoosh! Napakabilis ng paggalaw ni West kaya masusuntok ka sa isang kisap mata. Sa katunayan, ang baras na bakal ay tumama kay Thomas sa kaliwang pisngi. Pumadjeject si West. Little rascal, ngayon alam mo na ang kakayahan ko, di ba? Kung maglakas loob kang sirain ang aking magandang bagay, puputulan ko ang iyong ulo at sisipain ito na parang bola. Nagtawanan din ang ibang mga lalaki. Sa sulok, tumingin si Maple kay Thomas na sinuntok at nakaramdam siya ng pagkalumbay. Kung siya ang dahilan ng pagkamatay ni Thomas ng malungkot, hindi niya malalaman kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Habang nanunuya si West at ang kanyang mga tauhan, marahang itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at agad na hinawakan ang baras na bakal na nabasag sa kanyang mukha. Bilang isang lalaki, ang iyong lakas ay masyadong mahina, walang pakialam na sabi ni Thomas. Nakakapagsalita pa siya. Si West at ang kanyang mga tao ay natigilan. Ang kanyang ulo ay sinuntok ng napakakapal na bakal. Hindi siya namatay on the spot. Pagkus, kaya pa niyang umarte na parang walang nangyari at hindi man lang bakat ang balat. Masyadong malakas ang kakayahan ng lalaking ito sa pakikipaglaban, tama ba? Of course he was. Matagal bago hinampas ang bakal, nakita na ni Thomas ang lakas ng hampas na ito, kaya hindi niya binalak na iwasan ito. Naramdaman ni West na gumana, gusto niyang bawiin ang bakal. Ngunit, gaano man niya ito kalakas sinubukang bawiin, hindi niya nagawang bawiin ang baras na bakal. Masyadong mahina ang iyong lakas. Pinawi ni Thomas ang baras na bakal at iniwas niya ang kanyang kamay. Pagkatapos, ang baras na bakal ay hinampas sa binti ni West. Sa isang iglap, narinig ang ilang tunog ng pagklik at tuluyang nabali ang binti ni West. Narinig ang kaawa-awang mga hiyawan at direktang napahiga si West sa lupa. Hinawakan niya ang paa niya at umiyak ng umiyak. Ang hampas na ito ay direktang nabali ang kanyang binti. Baka hindi na siya makalakad. Hindi na siya binigyan ni Thomas ng isa pang suntok. Sa halip, marahan siyang humakbang mula sa kanyang katawan. Mga kapatid, sugurin at patayin siya. Malakas na sigaw ni West.
Hindi nagtagal, sumugod ang ibang mga lalaki, at lahat sila ay may hawak na pamalo. Nag-away sila ni Thomas, kaya dapat siguradong mananalo sila. Gayunpaman, ang totoong sitwasyon ay nalampasan ang kanilang mga inaasahan. Direktang dumaan si Thomas sa kanila na parang isang kulog at mabilis niyang sinipa ang kanilang mga banti. Wala pang 2 segundo, napahigis silang lahat sa lupa at hinawakan nila ang kanilang mga binti habang sumisigaw sila sa sakit. Walang ibang ginawa si Thomas sa kanila. Diretso lang siyang naglakad papunta kay Maple. Yumuko siya at tinulungang tanggalin ang mga benda sa mga kamay at binti ni Maple. Pagkatapos, hinubad niya ang jacket niya at isinuot sa katawan niya. "Umalik na tayo," malumanay na sabi ni Thomas. "Sige." Umiyak si Maple habang nilalagpasan ng mga lalaki at tumakbo siya palabas ng makipot na bodega. Kumalaw si Thomas sa katawan ng mga lalaki. Nang lumakad siya sa pintuan, mabangis na nagtanong si West, "Ano ang pangalan mo?" Bahagyang lumingon si Thomas. "Kailangan mo bang malaman?" "Siyempre. Naglakas loob kang saktan ako, kaya gagawin kitang hindi mapalagay sa buong buhay mo. Papatayin kita at ang pamilya mo. Wala kang pagkakataon na gawin yan." Pagkatapos magsalita ni Thomas, lumabas siya ng bodega at tinulungan si Maple na umalis sa site. Muling narinig ang dagandong ng motor. Madaling dinala ni Thomas si Maple tulad ng pagdating ng Diyos sa mundo. Sa bodega, nasaktan at galit si West at ang kanyang barkada. Nang halos magtagumpay sila sa pagdungi sa babae, isang kakaibang lalaki ang biglang sumulpot at ang kanyang paggalaw ay napakalakas. "Darn it! Sino ang maliit na bastos na ito?" Hinawakan ni West ang sakit at napaupo. Tinakpin niya ng isang kamay ang binti niya. "Sobrang sakit ngayon. Kailangan kong tumawag sa 911 at kumuha ng doktor na magpapagamot sa akin." Bago siya tumawag, may mga umuungol na tunog muli. This time, isa na namang van ang huminto sa harap ng bodega. Bumukas ang pinto ng van at lumabas ang isang grupo ng mga lalaking kalbo ang ulo. Kilala ni West ang taong namuno sa grupo. "Ballard, bakit ka nandito?" Si Ballard at West ay mga gangster noon. Hindi man sila gaanong nakikipag-ugnayan, kilala nila ang isa't isa. Nagtataka si West kung bakit pupunta si Ballard sa kanyang teritoryo. Ibinaba ni Ballard ang kanyang daliri. Pagkatapos, ang ilan sa kanyang mga kalbo na alipin ay may dalang 2 balde ng pulang likido at pumasok sa loob. "Ballard, anong ginagawa mo?" Nang makita ni West ang nakakatakot na sitwasyong ito, nakaramdam siya ng kaunting takot. Alam niya kaagad ang gustong gawin ni Ballard. Ibinuhos ng mga kalbong alipin ang pulang likido kay West at sa kanyang barkada. Ang malagkit, mabahong pulang likido ay walang iba kundi sariwang dugo. Amoy dugo ng manok. "Ballard, darn it. Ano ang gusto mong gawin?" Sa pagkakataong ito lang humikab si Ballard at maluwag na sinabi, "West, ano ang dapat kong sabihin tungkol sa iyo? Nagdala ka ng kapahamakan sa iyong sarili. Wala akong pakialam kung sinong babae ang gusto mo, pero bakit kaibigan ng amo namin ang pinili mo? Pakiramdam mo ay nabuhay ka ng masyadong mahaba, ha?" Noon lang napagtanto ni West ang tindi ng problema. Ngayon lang umalis si Thomas hindi dahil iniligtas niya talaga sila. Ayaw lang niyang makita ni Maple ang madugong eksena at naipasan niya ang totoong capital punishment sa kanyang mga subordinate tulad ni Ballard. Click. Tinitik ni Ballard ang kanyang mga daliri. Ang ilan sa kanyang mga alipors ay humawak ng 6 na mabangis na lobo at pumasok. Bawat lobo ay naglalaway. "Gutom na ang mga kaibigan ko." "I'm sorry, West." Sa sobrang takot ni West ay umiyak siya. Siya ay kadalasang mapangapi at agresibo, pero iyon ay dahil walang takot siyang nambubuli sa ibang tao, hindi dahil siya ay napakatapang at mabangis. Kapag may panganib na nangyari sa kanya, hindi niya ito kinakaya.